Hello, Meg. Hello. It's a Friday. Yes, at syempre, exciting yung game mamaya. Game 2. Yun. Alaska versus Biernes. Oo. Sa ba? Malapit na. Nagsimula na siguro yan. Mamaya magbibigay tayo. Kasabay nga natin. Manakanak ang update. Yes. At since it's a Friday, mag-weekend na naman. So, it's a... thank God it's Friday para sa mga nagtatrabaho. Pero sa atin, it's prime time Friday. Dahil weekend, parating sports yan. Yan ang susubaybayan natin. Siyempre. Kaya naman diretso na tayo, Meg. Let's do this. Okay. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-9 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast. Sa gabi, ako po si Dennis Principe. Siyempre, sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nilalaro ang Game 2 ng PBA Philippine Cup Championship Series between San Miguel and Alaska Aces, palipat-lipat kayo dito sa amin, ha? Dito sa inyong paboritong BTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman Pacquiao napili para magsilbing judge ng 63rd Miss Universe pageant. Pinoy IBF flyweight contender Janriel Casimero mas gustong makasagupa si Chinese ring sensation Zhu Shiming. Boston City magbibid para sa hosting ng 2024 Summer Olympics. Top seed Novak Djokovic laglag sa quarterfinal ng Qatar Tennis Open. At UFC light heavyweight champion Jon Jones absuelto sa paggamit ng banned substance na testosterone. Yan ang mga headlines. Palamang detalye ng mga nagumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung napapakinggan din live sa Sports Radio 918. Isa si Pinoy Boxer of the Decade Manny the Pacman Pacquiao sa mga napili para magsilbing judge ng 63rd Miss Universe pageant sa Doral, Florida sa Enero 25. Makakasama ni Pacquiao sa first group of judges sina TV host Kirsten Cavallari, television and film actor William Levy, The Real Housewives star Liza Vanderpump at fashion journalist Louis Rowe. 88 contestants mula sa iba't ibang panig ng mundo ang magpapatalbugan sa taunang Miss Universe pageant at sila'y maglalaban-laban sa swimsuit, evening gown at interview categories. Ang pinakahuling nahirang na Miss Universe noong isang taon ay si Miss Gabriela Eisler ng Venezuela. Samantala, hindi naman itinanggi ng Team Casimero na kung sila ang papipiliin. Mas gusto nilang makabangga sa kanilang mandatory title challenge, si Chinese superstar Zhu Shiming. May report si Ferdy Kalimag ng Polytechnic University of the Philippines. Sinabi ng kampo ni Pinoy flyweight Janriel Casimero na mas gusto nilang makasagupa Chinese ring sensation Zhu Shiming. Ito dahil tuturing na malaking isda ang two-time Olympic champion na may malaking market pagdating sa future pay-per-view event to sa Asia. Hindi sabi na pero yun talaga dapat na gagawin din kay Susin. Alam mo na mahirap lumaban sa Baluarte. Naniniwala rin si trainer Jun Agravio na marami pang pwedeng i-improve sa boxing skills si Casimero. Gusto ko pang lalong bumilis siya at saka yung hindi lang nakatutok o nakatapat lang sa harap. Gusto ko mas ma-develop pa yung galaw niya na in and out, side to side. At saka kung kailangan na i-aggressive, kung kailangan ng hindi, marunong umalis. Si Casimero ang itinilagang mandatory challenger ng IBF at nakatakda niyang hamunin ang magwawagi sa March 7 title bout na Zhu Shiming at Amnat Ruwenrueng ng Thailand. Para sa PTV Sports, Ferdy Kalimag, Polytechnic University of the Philippines. Lipat naman tayo sa basketball. Bagamat dumanas ang 88-82 overtime loss sa series opener noong isang araw, mataas pa rin ang moral ng San Miguel Beermen.
Ito'y dahil ibinolandi muna nila sa limot ang masaklap na kabiguan bago pa man sumikad ang Game 2 kani-kanina lamang. Ayon kay San Miguel Beer head coach Leo Austria, sa tingin niya ay sapat na ang 24 oras na pahinga para makahanap sila ng solusyon sa pressure defense ng Alaska Aces. Bukod pa rito, kinakailangan rin umulong bawasan ng Beermen ang over-reliance kay Junmar Fajardo para hindi kapusin sa endgame ang 6'11" Cebuano slotman. Sa ngayon ay hawak ng Alaska ang 1-0 edge sa Best of 7 Championship Series kontra San Miguel Beer. Samantala, nagpaliwanag naman sa mga fans ang Barangay Ginebra San Miguel Management sa tanong kung bakit nagpalit ulit sila ng head coach. At ayon kay alternate Governor Alphonsus Chua, gusto lamang nilang makahanap ng tamang bench tactician kaya't panay ang balasa nila sa coaching staff. Narito ang report ni Ms. Lorraine Cerillo ng Polytechnic University of the Philippines. Humiling ng karagdagang pasensya mula sa mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel Management. Ito'y kaugnay ng kanilang pinakahuling coaching change kung saan nagdesisyon sila na ibalik si former mentor Ato Agustin kapalit ni Jeffrey Cariaso na 2 komperensya lamang na gumabay sa crowd favorite squad. Ayon kay alternate Governor Alphonsus Chua, ginawa umano nila ang lahat para matiyak na makakahanap sila ng tamang coach para sa team. Pag natatalo, galing sila. Siyempre, gusto namin mapasaya sila dahil 6 months na namin sila. Actually, that's why we're playing and then trying the best ingredients for the Sa ngayon ay umaani ng kabi-kabilang batikos mula sa sariling fans ang Ginebra dahil sa kanilang kabiguan na makasungkit ng titulo sa nakalipas na 7 seasons ng PBA. Naghahanap tayo ng tamang mixture, tamang sistema para sa team. Kung pag katagal naman, wala nangyayari. Sabi naman, palitan nyo na yan, wala nangyayari. Palit naman, palit ng palit, di ba? Ginagawa namin ito, naghahanap kami ng tamang kombinasyon na maayos para sa team na. Huling pumasok sa finals ng PBA Commissioner's Cup ang Ginebra noong 2013 kung saan nasilat sila ng Alaska Aces sa Best of 5 series. Para sa PTV Sports, Lorraine Cerillo, Polytechnic University of the Philippines. Sa PBA pa rin, determinado naman ang NLEX Road Warriors na makabawi sa papasok ng PBA Commissioner's Cup. May report si Ms. Joanna Bumatay ng Polytechnic University of the Philippines. Training camp at tune-up games sa abroad ang pagdaraanan ng NLEX Road Warriors bilang preparasyon para sa pagsabak sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Tumapos na pang-siyam sa All-Filipino Conference, lilipad patungong Dubai sa susunod na linggo ang Boyet Fernandez mentored squad. Kasama ang kanilang import na si NBA veteran Al Thornton. It's a 9-day tournament with a lot of national teams. So dyan makikita natin yung strength ni Al Thornton, paano siya mag-a-adapt sa kanyang bagong team, how we can play alongside Asita Olava is also very important, and of course the other stars of NLEX. We expect him to fit into the system of Coach Boyet. Hopefully, he still has the fire to prove something, especially to the local fans. At dahil solidong roster pa rin ang kanilang ipaparada, naniniwala si team consultant Alan Gregorio na mag-i-improve ang kanilang performance sa mid-season conference. We expect a better cohesion from the team. Tapos, of course, with the arrival of Al Thornton, hopefully we can make a better showing here in the second conference. Makakasama ni Thornton sa frontline ng NLEX, sina centers Asita Olava, Rico Villanueva at Aldrich Ramos. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa cycling, eksaktong petsa at venue na lamang ang pinaplansya ng mga organizers para sa staging ng third leg ng 7-11 by Road Bike Philippines Cycling Challenge. Narito ang report ni Ms. Arian Malyari. Halos planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng third leg ng 7-11 by Road Bike Philippines Cycling Challenge. Ayon kay longtime cycling patron Engineer Bongswal, pinag-aaralan na lamang nila ang tamang petsa at lugar ng event
na magsisilbing team presentation rin ng 7-Eleven by Road Bike Philippines bilang opisyal na miyembro ng International Cycling Union o UCI. Naghahanap lang kami ng pinaka-dates na namin, pero definitely dito sa Manila yon, tatapusin lang natin siguro yung papal visit, di ba? Medyo busy, kaya yun ang schedule na medyo nahirapan. But before doon, one-day race lang naman yun, itatawid natin yun at gagawin natin talaga yun. Kasi doon namin gagawin din yun na team presentation namin as UCI member. Naniniwala rin si Swal na lolobo ang bilang ng mga siklistang magpapartisipa sa one-day race na magsisilbing tune-up rin para sa mga riders na pepedal sa Le Tour de Filipinas at Ronda Pilipinas sa susunod na buwan. Mas marami to kasi alam mo, una tayo and then Le Tour and then sunod-sunod. Mas magandang preparasyon to. At sasabihin nga namin, meron din kami medical mission dito. Kaya ini-invite din namin sila na basta gumawi sila rito, meron tayong medical mission. At yun ang isa sa advocacy namin, ginagawa namin sa Road Bike Philippines 7-Eleven. Ang monthly cycling challenge ay inorganisa ni Swal para mabigyan ng mas magandang programa ang mga national pedal pushers. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, pinatahimik ng Charlotte Hornets ang home crowd sa Air Canada Center sa Toronto, Canada. Sa pangunan ni shooting guard Gerald Henderson na pumukol ng season-high 31 points, dinomina ng Charlotte ang Toronto Raptors 103-95 kanina upang palawigin sa 4 matches ang kanilang winning run. Bukod kay Henderson, kuminang rin para sa Hornets si point guard Kemba Walker na tumikada ng 29 points, 7 rebounds at 8 assists, habang si Kyle Lowry naman ang bumalikat ng gusto sa panig ng Raptors sa kanyang 24 markers at 7 boards. Mula sa 3 puntos sa bentay ay nagbaon si Walker ng 3-pointer, 19 seconds left upang tuluyang iselyo ng Charlotte ang panalo. Ang susunod na makakabangga ng Hornets ay ang New York Knicks sa Linggo. Pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Boston City ang ipanglalaban ng Estados Unidos sa bidding war para sa hosting ng 2024 Summer Olympics. Kanina ay inianunsyo ng United States Olympic Committee na nangibabaw ang hosting presentation ng Boston, katapat ang Los Angeles, San Francisco at Washington, D.C. Ang Boston ay hindi pa nakakapag-host ng Olympic Games at ang syudad ay mangangailangan ng $7 bilyong para sa pagpapatayo ng Olympic Stadium. Sa 2017, inaasahang papangalanan ng International Olympic Committee o IOC ang host city ng 2024 Olympic Games. Sa men's tennis, nagwakas na ang kampanya ni world number 1 Novak Djokovic sa Qatar Open. Kagabi ay lumasap ng upset loss ang top-seeded Serbian star sa kamay ni 7th seed Ivo Karlovic ng Croatia, 6-7, 7-6 at 6-4 sa quarterfinal ng hardcourt tournament. 21 aces ang isinalubong ni Karlovic sa higher-rated rival at isinelyo niya ang panalo sa pamagitan ng paghataw ng 2 service winners sa final game ng match. Ang semifinal opponent ni Karlovic ay si 4th seed David Ferrer ng Spain na nagwagi naman laban kay unseeded Dustin Brown ng Germany. Sa women's tennis, pasok na si 2nd seed Ana Ivanovic sa semifinal ng Brisbane International sa Australia. Ito'y matapos na patalsikin niya si Kaia Kanepi ng Estonia sa loob ng 3 sets, 4-6, 6-4 at 6-3. Pinaghatian muna ng 2 tennisters ang unang 2 sets bago naka-break ng 2 beses si Ivanovic sa 3rd and deciding set. Ang susunod na makakatapat ni Ivanovic ay si unseeded Barbara Lipchenko ng Amerika. At sa mixed martial arts, absuelto sa paggamit ng banned substance na testosterone si reigning UFC light heavyweight champion John Jones. Ito'y base sa resulta ng drug test na isinagawa ng Nevada State Athletic Commission sa 27-year-old New Yorker. Pero dahil aminado siyang medyo nalulong sa cocaine, kusang loob na pumasok sa isang drug rehabilitation center sa New Mexico noong isang araw si Jones. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918.
Oy, yung mga kaibigan natin dyan sa Quiapo, yung mga Black Nazarene devotee. Yes. Pero syempre, mag-ingat din sila kasi meron nang nasaktan. Oo nga minsan hindi rin may iwasan yun. Pero at least tayo rito kung gano'n sila karami nun, gano'n din karami yung mga balitang binibigyan natin. At mamaya, hopefully, makakasama natin ang ilang pang pag-usapan natin yung volleyball. And ang inyong mga text, tawag, mail, yan. At marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. We're back mga kaibigan, Sports Chat segment ng PTV Sports at patuloy po ang ating pagsubaybay at pagbibigay po sa inyo ng mga featured interviews patungkol po sa Shakey's Girls Volleyball League of Champions. Pangatlong araw na natin ito nag-i-interview, no? Before yung mga teams from NCR, Mindanao, nakakwentuhan din natin. Ngayon naman, Central and Eastern Visayas. Madalas ako nabibiyahe rito. At Cebu, madalas ako ron. Cebu yan, di ba? Yes, mismo sa city. Okay, at unahin ko muna ang ipakilala. To my far left ay si Eloisa Andra Bacaltos. Hi, Eloisa. Andrea. Hi. Andrea ba? Oh, Andrea. 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 So I got it wrong. Hi, Eloisa. Hi. What's your nickname? Loy po. Loy. Okay. At anong position mo, Loy? Middle blocker. Middle blocker. Okay. At katabi niya naman si Sheena Teriote. Hi, Sheena. Hi. Anong nickname mo? Sheen. She. Loy She. Loy She. Ano kaya itong si Jidel Sabeliano? Hi, Jidel. Hello. Sanay kayo sa TV, Well, anong nickname mo, Jidel? Jids. Jids. Tapos anong position mo, Loy? Position mo? Ikaw, Loy. Ay, sorry. Sheena. She. Setter po. Setter. Si Jids. Middle blocker po. At ang kanilang head coach, si Ma'am Juliet Bosier. Assistant coach. Sorry. Yes. Natakpan nung kamay ko. Okay. Pero pwede na maging coach eventually. But assistant coach, okay. deputy. For now. Coach Juliet, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa inyo. Okay. Siguro, Coach Juliet, ikaw na una muna nga magkwento sa amin. Itong Central and Eastern Visayas team, gaano kalakas ito? Malakas. Malakasan. Sa Siyempre, Balbakwa. sa bakbakan. Akala ko sa Balbakwa. Pwede na rin. Sa kain. Yes. Wala sa figure nyo, Hindi lang sa makita sa figure. Oo nga oo. So, but skill-wise, Coach? Skill-wise, it is a very young team. And then, this is also our second vibe for national competition. So, for Central Visayas, magaling naman ang mga players namin. Sino bang star player mo? Meron ka bang star player? Lahat sila star. Lahat sila. Okay. Magaling si Coach, Okay. And paano mo naman na-discover anong type na tryout ang ginawa mo? Paano pinili itong mga players mo? Well, these players are actually playing since they were elementary. And then we've seen them playing in elementary games like the Sivera. Okay. And some local competitions. So that is why we recruit them. But for Eloisa, she entered in our team at grade 7, and it was really her first time in playing volleyball. And she developed into one of our best players. Talaga. Loy, bago ka lang, sabi ni Coach. So, gaano ka nakatagal naglalaro before ka ma-discover? Wala talaga. Zero? Yes. So, paano ka nakita ni Coach? Ano nakita niya sa'yo? Summer clinic po. Summer clinic, pero volleyball din? Volleyball, sa kanila po. Paano ka napunta roon? Trinay mo lang? O? Actually, pinush po ako ng nanay ko. Pinush ka? Yung mami niya. Volleyball ka? Gusto kasing yung mami niya maging papayat Bakit siya. Bakit dati ba? Medyo chubby? Ilang pounds na wala sa'yo? Mga... Ang dami 30, 40. 30 pounds? 30 pounds. 30 pounds? When she started. Grabe. Dahil sa volleyball? Dahil sa volleyball. Okay. Dahil sa volleyball. So, paano ka nakita? Paano ka na-discover? Nag-training po ako sa kanila, tapos yun. Ayan, okay. Sabi nga ni Coach, isa ka sa mga pinakamagaling, Si Sheena naman, paano ka na-involved sa volleyball?
Ano po, gusto ko po talagang mag-gymnast first. Gymnast, Opo, okay. tapos yung... Hirap yun, ha? Tapos yung brother ko po is volleyball. Tapos nakakompete na po siya ng national, yung palaro. Oo. Tapos pinush po ako ng parents ko. Tapos ayaw ko talaga po. Pero ayun, pinush nila ako. Andyan, naging volleyball player na po. Pusher mga magulang. Ibig sabihin, pinupush nyo lang mga kids. Parang gano'n. Oh. So, paano mo nataliguran yung gymnastics? At gusto ko rin po kasi yung shoes ng volleyball. Yung Mizuno po. Kaya po... Dahil lang sa shoes? Opo. Type mo yung Mizuno? Opo. Tapos wala naman po shoes yung gymnast. Socks lang. Tapos may butas pa. Kaya ayun. Oo, so, okay, kakaiba. Dahil sa sapatos. Okay, so ano nakaupo ka, tinitignan mo yung sapatos mo. Nanonood. Okay. So, pero eventually, nagusto mo na rin? Or... Opo, naging passion ko po kasi 7 years na po kasi ako nag-volleyball. Tapos, hindi po talaga ako setter. From spiker po, from elementary. Tapos, pagpasok papasok ko po sa USC, naging po ako, libero for 2 years. Tapos nung 3rd year, ginawa po akong setter. Tapos first time ko po yun mag-setter. Kaya, tapos yun, nag-train po ako, tapos may natutunan din at saka na-develop. Hindi ka nahirapan sa adjustment? So, yung first pagiging setter ko po, medyo mahirap po talaga. Pero, they motivated me to train hard. That's why I developed more. Okay. Jids, ikaw naman? First, wala talaga akong hilig sa sports. Pero, na-influence lang ako sa aking pinsan. Pinsan naman sa'yo? Opo. At yun, nag-start ako sa summer clinic at nagustuhan ko lang yung bola at yun. At least ikaw bola, hindi sapatos. Hindi ba? Oo. So, ano nakita mo sa bola? Anong parang... Gusto ko lang yung style at design. Yung palo, gano'n, yung action. Palo. At doon, gusto ko lang mag-training. Ano hilig mo before? Wala talaga akong hilig. Nakapuha lang. Kanta. Gusto kong kumanta. Kumanta? Opo. Alam mo, dito kailangan patunayan lahat ng sinasabi. Sino mo na favorite singer mo? Pwede na. Marami naman akong favorite na singer, pero... Isa lang. Yung madalas mong kinakanta, yung madalas mong pag naliligo ka, kinakanta mo. Old songs. Old songs? Gano'n ko old? Kasing old ni Paul? Ni Sammy? O ni Fidel? Mamili ka. Gano'n ko old? Kasing old ng nanay niya. 80s, 70s, 60s? Meron din namang thousands, like 90s din. 90s? Old na yung medyo 90s? level natin Old na yan. ba yan? Makakarelate na. Sige, isang 90s nga. Sige nga. Ayan o, may... Sige na. Ano yung mo? -1 mo? Patugtugin natin. Yeah. Hindi. Acapella. Isa lang, favorite. Line 90s. lang, line. Chorus lang. O ano? Pwede Tagalog na lang. Kahit ano, Tagalog, Bisaya. Kahit ano, Matudnila. Go. Sige, pulang kami rito. Kanta, sige. Ilang minutes pa? Pagka mga 7:45, wala ka pang kinakanta, alis na kami, ha? English na lang. Ano ba yun? Sige na, decide. Espanyol, Tagalog, basta kumanta ka na. Ano? Sige. Sige. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Ayan lang po. Isabigin niya lang. Ang title nun? Gisingin ang puso. Gisingin ang puso. Yes. Sino kumanta? Sino kumanta? Nakalimutan ko. Very good. Paborito mo nga. Okay, very good, ha? Baka may baka may singing contest dito. Coach. Kumakanta ka rin? Hindi. Kumanta. Kaming lahat. Kaming actors. Kayo lahat. Hindi, isa lang. Pag meron kaming mga bonding time. May guess pa tayo. Hoy, Binyan. Maganda kayo ng boses nyo, ha? Kanta kayo dyan, ha? Choir naman kayo. Coach, seriously, paano mo binuo yung team? Ibig sabihin, anong klaseng team yung
naisip mo na i-form para panlaban initially sa regional and eventually pang-national? Seriously, gusto namin magbuo ng team na may Warriors heart. Warriors Kasi heart, okay. Yung University of San Carlos, tinatawag kami ng Warriors team. Okay. So, yung mga Warriors, yung lumalaban, na kahit you go through failures, you never lose enthusiasm. You recover. Ginagawa lahat, kahit nadapa na, kahit may injury na. Basta gustong manalo, gawin lahat para manalo. Pero parang hindi Warriors tong mga to, beauty contest. May napaaway na sa inyo. Warriors heart. May napaaway na sa inyo. Seriously. Wala pa? Okay. Loy, ikaw naman. Future plans siguro. Kasi ngayon, nasa national level ka na. From regional, from clinic, mga volleyball clinics, to school, regional, and ngayon national. Tingin mo, aabot ko sa point na UAP, Shakey's V-League, mga ganong PSL? Actually po, wala po akong planong mag-volleyball pag-college. Okay. Kasi gusto kong mag-medical, pre-med po. Gusto maging doktora? Yes po. Focus siya ng sports, maging sports doctor. Gusto kong maging sports doctor po. Pero, bakit yun ang gusto mo? Actually po, hindi po talaga sports. Doctor lang po. Doctor lang, okay. Tas, mag-specialize ka, gano'n. Nagustuhan ko kasi yung volleyball, kaya gusto kong maging sports doctor. Okay, Sheena, ikaw naman. Pag may po mag-offer, pwede rin po. It's either po Manila or Cebu. At saka, pwede ko pa rin po makontinue yung pagiging volleyball ko po. Pero so far, meron na bang mga nagpaiwatig sa'yo, lumapit na, tuloy mo lang, pwede kang Meron po. Meron na? Apa. Mga schools, meron na? Apa. Okay. So anong tingin mo? May chance na UAP, NCAA? NCAA. NC? Okay. Jids, ikaw naman? Gusto ko talaga ipagpatuloy ang volleyball dahil gusto ko talaga ang sport na ito. Passion ko talaga ito. At may dreams pa ako na dapat ko pang ipagpatuloy at dapat mas ma-proud pa yung parents ko. So ikaw talagang volleyball all the way, Yes. Okay. Kahit injured, okay lang. Kahit injured? May injury ka ba? Oo. Nga pala. Nakakala ko medyas. Kala ko bagets ka. Medyas lang. Kaya hindi po ako nakalaro ng maayos. Marami kasi sa team namin ngayon, dalawa nagkasakit. Tapos yung lately, last night, yung first spiker namin na injury. Okay. Pati siya rin yung sa aming training doon sa Cebu, nag-injury na. So, kahit na may mga problema na ganyan, patuloy pa rin ang laban. So, kailangan talaga warrior mentality, yes, Itong mga to. Sinong tingin niyo matinding kalaban? Lahat ang mga kalaban namin. Give me 2 teams. Top 2. For our bracket? Hindi, the whole siguro. The whole For the whole... Sino tingin mo yung top 3 na? Maybe one of them will be NCR. NCR, okay. And Western Visayas. Western Visayas, kapitbahay. I would say that they will be maybe fighting for the title. Ayaw niyo lumaban sa championship? For today, gusto namin talagang lumaban for the championship, but it is our 3rd game already, and then we will have our last game tomorrow. So hopefully, mayroong slim chance, but it's okay. Laban pa rin. Laban pa rin. Okay. And in a way, Coach, itong Shakey's Girls Volleyball League of Champions, gaano ito nakakatulong in terms of developing yung mga grassroots? Kasi obviously, yung mga regional, mga grassroots yan di ba? So, ano ba to? Big deal ba talaga to? Pagka nandun ka sa lugar ninyo, sa Cebu, sa Central Visayas? Actually, in Central Visayas, it's a very big deal. In fact, it is widely covered by the media, also by our newspapers. All major newspapers cover Freeman, it. Cebu Daily, Cebu Daily, Freeman. Even yung Super Balita, yung local, yung Bisaya, ganyan. And then parents, they come, and some of our students, they also come to cheer. Ayan.
because top universities and top schools are vying for the title. Marami akong kaibigan dyan, mga reporters, sina Edri Asnar, Jun Miguel Yen, at saka si Manny Villaruel, yan ang mga kaibigan natin. Calvin Cordoba ng Cebu Daily News. In fact, they are actually keep on calling us what is our status here. Oo, ganun talaga. Sensya na, makukulit kami, ha? Bago tayo magtapos, kung meron kayong gustong pasalamatan, hinga ng suporta, sige, libre. Huwag lang abot ng 30 seconds. May bayad na. Sige, Loy, ikaw muna, Loy. Ikaw muna. Hi po sa coach namin. Hi, Miss Vanessa Wezan po. Ayan, yun lang. Family mo. Hi po sa family ko sa Cebu, tsaka yung mga schoolmates ko po. Hi. Okay, thank you, Loy. Sheena? I just want to say hi to my friends, family, at saka po sa teammates ko na nasa dorm po. Okay, thank you very much. Sheena, Jids? I want to say hi to Coach Vanessa Wezan, to my family and friends in Cebu. Then, ayo-ayo lang mo diha, guys. Okay, maayo. Coach? Of course, I would like to thank our administrators, the USC, starting from Father Javines, and then our sports chairman, Mr. Mayor Mita, the academic council, grade level coordinators, teachers, staff, family, friends, supporters, our head coach, Miss Vanessa Wezan, who is not here right now, and to all USC Warriors back home in Cebu. Let's go, Warriors! Okay, maraming salamat, Coach, at sa ating Central and Eastern Visayas team ng Shakey's Girls Volleyball League of Champions. When we continue part 2 ng ating sports chat, Binyan City naman ang ating makakasama sa pagbabalik ng PTV Sports. We are back, mga kaibigan, Sports Chat Part 2 dito po sa PTV Sports. And ngayon naman makakasama po natin ang team ng Binyan City dito po sa nagaganap na Shakey's Girls Volleyball League of Champions. Nakakuha ko na yung buo. Ngayon na pag-jumble ko kasi. Okay, so pakilala muna natin ang unang player na kasama natin dito, si Angelina Margie Rebustillo. Hello, Angelina. Hello po. Anong position ni Angelina? Setter. Setter, okay. At palayaw? Angel po. Angel. Siyempre nga naman. Mala Angel ang dating ni Angelina. No? At katabi niya, si Eliza J. Solomon. Eliza, hello. Anong position ni Eliza? Middle blocker po. Middle blocker. Sa tangkad mo, dapat nga blocker. No? At anong mo? Nickname? Eliza. Eliza rin, okay. At katabi niya naman, si Roslyn Rogier. Hi, Roslyn. Hi po. Position? Utility po or opposite spiker. Okay, opposite spiker. Tagasan si Roslyn sa Binyan? Barangay or? Opo. Las Villas po. Okay, alright. At katabi niya naman si Coach Edwin Souza. Coach Edwin, magandang gabi. Magandang gabi po. Anong position? Joke lang, Coach. Coach, ano naman to? Kasi lahat ng teams, general naman question tinatanong natin. So, paano mo binuo itong team ng Binyan at gaano sila ka-ready dito sa tournament na ito? Actually, kami yung team na huling nabuo because yung team ng Binyan City ang huling nasabihan para mag-compete para sa Nationals. Dahil kami yung mag-host next year ng Nationals. So ano yung parang wildcard kayo ngayon? Privilege yun. Privilege because of the upcoming host. Okay. So sila yung lahat ng mga ibang teams, regional champions yun. Okay. Kami yung team namin ay na-compose lang ng 2 municipalities ng Laguna. Which is Santa Rosa and Binyan City. Daunting task sa yan as coach. Parang lahat ng pressure nasa iyo. Medyo po. So paano mo? So we only had mga less than 10 days of practice. And buti na lang katulad ni Miss Rosier from Brent, pinayagan siya ng school para sumama sa amin. Si Roslyn, paano ka na-involve sa volleyball? Paano po? Paano na-introduce sa'yo? Sino PE teacher lang po. PE teacher? Opo. Paano? Siguro nung may time na nagwa-volleyball na po kami for PE in Lasal, Canubang. Sabi niya po, sabi ni
ng PE teacher ko, bakit ayaw mo sumali ng volleyball? Mayroon naman pong team. Tapos sabi ko, sige po, try ko po. So, PE lang nung una? PE lang po. Pero bago yun, naglalaro ka na talaga? Nanonood ka na? Hindi po. Nanonood lang po sa mga tita ko. Naglalaro po sila. Yun lang. Yun, dun ko siya na-discover. Pero any other sport? Wala po. For 2 years po, gymnastics po. Sa tangkad mong gymnast na? Sa Gold's Gym po. Gold's sa Gym. Alabang. Okay, alright. Eliza naman, paano na-involved sa volleyball? PE teacher lang din po. Ganun din, Sabi niya po, nung una po, ayaw ko po talaga mag-volleyball. Ayaw mo? Bakit? Anong ayaw mo noon? Kasi po, baka po ma-injured ako. Tapos, yun po. Ayun. So, ano yung nag-convince sa'yo to try and eventually maging part ng mga ganitong organized na mga team? Kumbaga, ano yung reason kung bakit nagustuhan mo yung sport? Wala lang. Talagang na-enjoy mo lang. Ganon. Okay. Now, Angel, ikaw naman. Nung una po kasi, nung grade 4 po ako, hindi po talaga ako volleyball. Badminton po ako. Kaya po ako nag-volleyball kasi po, nakikita ko lang po dun malapit sa amin na may naglalaro po, tas sa mga po napapanood ko po. Yun, kaya yun, parang sumali-sali ka muna. So, paano ka naman na-discover? Ng team, Nung grade 6 po ako, nag-staka po ako, tapos yun po, nakita po ako ni Coach Ed. Yun po. Yung Saron Tagalog? Opo. Tapos kinuha niya po ako. Angel, knowing that yung team ninyo ay binuo ng kulang na kulang sa time, and yun nga, among all the teams, sinasabi kayo yung hindi nag-qualify talaga kasi the rest of the teams are champions in their regions. Paano nyo tinitake that as a challenge para kahit paano mag-excel kayo at magkaroon kayo ng decent performance? Dapat po, parang dapat po, kung hindi man po namin alam yung sa bawat isa po, kailangan po namin kilalanin muna po yung bawat isa para po magawa po namin yung mga bagay na dapat po namin gawin sa loob. So, paano yung ginagawa yun? During the game lang? Or meron kayo extra activities na after to, tayo? Banding, gano'n? Banding po, tapos yun po, training. Eliza, paano kayo nagbabanding? Ano usually activities ninyo? Labas lang, gano'n, kain ng, ano bang masarap sa binyan? Puto. Pero sawa na siguro kayo, no? So, ikaw naman, Eliza, how are you taking that? Na parang, parang tayo yung lesser known team, na parang, yun nga, hindi tayo nag-qualify yung ganung sense, Paano nyo challenge yung sarili ninyo? Sige, kaya mo yan, Eliza. Kumbaga, meron kayong ginagawa, kumbaga, aware ba, ikaw ba aware ka na gano'n, medyo baka sabihin, mahina tayo, so kailangan magpalakas tayo. May ganong awareness ka. So, ikaw, on your own, ano yung ginagawa mo extra para maging super Eliza? Oh my God. Extra kain? Extra practice? Extra training po. Extra training. Okay, alright. At si Roslyn naman, ikaw naman. Apo. Knowing that, ganun nga, tayo? Parang underdog. Yun. Sinasabi ko na lang po sa sarili na pakita mo yung best mo. At saka sa team, gusto ko po talaga na, nung naglaro po kami against Australia, tuwang-tuwa po kami kasi pinakita namin na kaya namin sila. At saka hindi kami nag-give up ng sobrang dali lang. Kaya yun, proud, gusto ko din na sabihin sa isa't isa. Pag nagda-down kami, sabihin ko, guys, kaya pa natin to. Wala pa naman, hindi pa tapos. Ayong mag-down sila. Kaya parang, I want to
Encourage. Yeah, encourage them. So, parang ikaw yung vocal leader? Parang gano'n? Hindi naman po. Oo. Like, parang ano lang po, tulong lang po. Tulong lang, okay. Coach, yun nga, same question. Knowing that itong team na to is 10 days lang, less than 10 days binuo. So, daunting task para sa'yo. Yes, actually. So, nung Christmas vacation, wala silang holidays masyado. Christmas lang, walang vacation. Christmas lang. Kundi yung Merry Christmas, okay. Christmas and New Year. And then, nag-set kami ng mga team building sessions. So, yun, kasama sa mga bonding times nila yung kain. And sa trainings, ini-injectan mo na lang sila ng mga special team building activities para mabond sila at mas mabuo. Actually, yun naging malaking problema ko kung paano sila bubuuin. Considering yung lahat ng mga teams na kalaban namin ay magkakasama na for how many years sa national level. And kami, parang first time namin ngayon na mabubuo on this level. Kaya skills-wise, okay naman sila. Pero yung pagbubuo ng team talaga yun ang pinakamahirap. And probably, this could be parang, you can consider this as a start ng preparation siya for next year. For next year. Being the host, di ba? Yes. For next year, halos dalawa lang ang mawawala sa team and intact pa rin sila. So, probably itong year na to, sisimula na ng Binyan City para buuin sila or ihanap sila na iba pang competitions for next year. Ideally, Coach, sa mga ganitong regional teams, ano naman yan, within the year, malalaman niya naman yung mga schedules ng mga tournaments. Usually ba mga ilang months dapat nabubuo at nagte-train ang isang volleyball team? Actually, for a team, dapat talaga yung continuous yung program. So, sa isang buong taon, meron ka dapat sineset na mga leagues na nasasalihan. And yung school naman namin, yung University of Perpetual Health, nagko-compete naman kami all year round. So, yung team namin, okay, pero yun syempre, pag dinagdagan namin, kaya dapat sa mga susunod na leagues namin, most likely si Rosier, isasama pa rin namin siya as guest player because she's only 16, 18 under to. So, next year, kasama pa rin namin siya. And, ang idadagdag na lang namin, like for example, si Eliza J, she just turned 13 last December. So, ganyan pa siya. Medyo pinaka-youngest namin. Pero, ngayon pa lang, nilalaban na namin siya sa iba't ibang competitions. Para, yun na yung namin Isa siya sa malaking factor kung bakit kami lumaban ng maganda sa Australian team kahapon. Very humble, And she's very young talaga, kaya medyo hindi siya ganun pa masalita. Hindi, masasanay din yan. Ikaw, susunod. Mga mentor na mo, okay na. Roslyn, are you aware din na pwedeng parang start na ito ng preparation next year? Opo. Sabi nga po ni Coach, nakakatulong po yung experience with other leagues na sinasalihan nila. I'm very, tuwang-tuwa po kasi in-invite niya ako. Sa Brent po, 3 months lang po yung volleyball. Kaya eto po, extra work na din po sa akin, extra training na din. At least ngayon, tuloy-tuloy na. No? Meron ng program. Sa personal level mo, no? Kasi dun nga sa school mo, maiksi lang di ba? Okay, so before we end, baka meron kayong gustong pasalamatan, batiin. Angel? Thank you po sa mga parents, sa friends na nag-support po sa amin. Lang po. Kahawin niyo si Julie Vega. Kilala? Nabutan mo yun? Nabutan mo yan? Sila hindi nila kilala yun Huwag mo nang itanong. Mahala tayong edad namin Eliza, ikaw naman. Salamat po sa mga nag-support sa amin, yung mga family po, tapos po yung mga friends. Yun lang po. Okay, thank you, Eliza. Next year, ikaw na yung nandito. Abis yan, Roslyn. Doon po titingin. Doon. Gusto mo sa akin? Okay, Coach, Salamat din po sa mga friends at family at saka hi po sa friends ko sa school at saka coach ko sa Brent. Marami pong salamat sa support. May foreign ka? Rosier,
Half Australian po. Half Tatay ko po. Australian. Okay. Coach, ikaw naman. Maraming salamat po sa maraming salamat sa Executive School Director ng Perpetual, si Dr. Sumido, for allowing us to compete here. And also sa aming konsehal, si Angelo Alonte, and sa aming butihing mayora, si Lenlen Alonte, dahil tinanggap nila ng buong pag-host next year. Ayan. Para sa Shakey's. Uy, congratulations sa Binyan. Ganda ng venue nyo ron, ha? Opo. Yun, doon po magkakaroon na. Doon po natin gaganapin. Oo, yung PBA din, di ba? Doon nilalaro. Okay, yan po mga kaibigan, Binyan City. Hello kay Arwin Santos. Alam niyo na yan? Hindi. Mamaya, huwag isama natin. Si Arwin Santos kasi kaibigan niyo yung mga family Alonte. Okay, so yan po mga kaibigan ang ating Binyan City team ng Shakey's Girls Volleyball League of Champions. At kanina naman kasama natin ang Central at Eastern Visayas team. Mga kaibigan, dito lamang po ninyong papanood ang naturang liga na talaga namang paggagalingan po ng future ng Philippine Volleyball. Okay na tayo? Bye-bye na tayo? Ha? Walang tumitingin sa akin? O, sige. Ako na mag-bye-bye mga kaibigan. Sa mga tumutupa, mga kaibigan po namin, maraming salamat. Lahat ng mga supporters ni partner Meg Joson. Ako naman, si Mr. Amis Tumang, Josel de Guzman ng Globe at sa lahat ng ating mga supporters. My wife, Pinny, I love you. Prince Ian, Prince Zoe. Ito po ang PTV Sports. Until next week, maraming salamat. Bye-bye.